Ang Chimera Ant Arc ay nagwakas sa pagkamatay ng hari ng mga langgam na si Meruem. Ganun pa man, ang kanilang lahi sa ligtas na mundo ay patuloy pa ding nabubuhay sapagkat madami pang Chimera Ants ang nasa known world. Kabilang dito ang mga unang anak ng reyna na umalis sa lungga matapos ipanganak ang hari. Natitira pa din ang mga sundalong langgam na piniling mamuhay kasama ang mga tao. At nasa kwento pa ang 5,000 Chimera Ant hybrids na kinuha ni Paraston si Istgard II para itago kung saan. Ang lahat ng mga Chimera Ants na nabubuhay pa din hanggang ngayon ay may kanya-kanya ng landas na tinatahak sapagkat wala ng hari o reyna na namumuno sa kanila. Ganun pa man, maaaring makita muli natin na sama-sama ang mga natitirang Chimera Ants sapagkat lingid sa kaalaman nila, buhay pa ang kanilang hari at kakailanganin nito ang tulong ng lahat ng mga Chimera Ants. Hindi si Meruem ang haring ito mga idol sapagkat ang tinutukoy ko ay ang hunter na si Kite, na nagkaroon ng ikalawang buhay bilang bagong hari ng mga Chimera Ants. Kung paano ko nasabing si Kite ang bagong hari ng lahi ng mga langgam at kung bakit ako naniniwalang titipunin niya ang lahat ng mga Chimera Ants sa ligtas na mundo, ay ipapaliwanag ko sa video na ito. Noong kinalaban nila Kite, Gon at Killua ang lahi ng mga Chimera Ants upang hanapin at paslangin ng reyna, sinalubong sila ni Neferpitu o Pitu, ang isa sa mga royal guards ng lahi ng mga langgam. Sobrang lakas ni Pitu mga idol, kaya nagawa nito agad na maputol ang kanang braso ni Kite bago pa man siya makita ng hunter. Sinubukan ni Kite na lumaban sa Royal Guard pero maaaring dahil sa tinamo niyang pinsala at dahil na din sa pambihirang lakas ni Pitu, natalo at napaslang si Kite sa laban. Ganun pa man, sa isang hindi inaasahang pangyayari, matapos ang laban ng mga tao kontra kanila Meruem, merong isang babaeng Chimera Ant na nagpakilala bilang si Kite. Nagsasabi ito sa atin na bumalik mula sa kamatayan ng hunter at muling nabuhay. Ang pangyayaring ito ay naging posible dahil sa ability ni Kite na tinatawag na Crazy Slots. Ayon kay Jing Freaks o ang hunter na nagturo kay Kite na kapangyarihan ng Nen, merong sandata sa Crazy Slots na lumalabas lamang kung desperado ang hunter na hindi mamatay sa isang laban. Nagpapaalala ito sa atin mga idol ng huling armas na ipinakita ni Kite sa kwento. Ito ang weapon number 3 na may pagkakahawig sa baston o masong panghampas. Malaki ang posibilidad na ang sandatang ito ay ang sandatang may kapangyarihang buhayin si Kite sa oras na siya'y masawi sa laban. Dahil noong ibinigay ito ng Crazy Slots, sinabi ng clown na magandang numero ang nakuha ni Kite. Unang beses natin siyang narinig na nagkomento ng ganito sapagkat kadalasan, inaasar niya si Kite dahil hindi gusto ng clown ang mga sandatang napapalabas ng hunter sa Crazy Slots. Maaaring ang masong ito ay mabisa din sa mano-manong pakikipaglaban kaya may mga galo si Pitu noong nakita natin siya matapos ang laban. O di kaya naman ay naglabas pa si Kite ng iba pang sandata matapos niyang ma-activate ang abilidad ng number 3 para muli siyang mabuhay. Sa tingin ko mga idol, noong mapaslang ni Pitu si Kite, tinulungan siya ng kanyang Nen ability na maghanap ng isang nilalang na kayang magdala ng buhay sa loob ng sinapupunan kung saan isisilid ni Kite ang kanyang kaluluwa. Naniniwala ako na sa ganitong paraan gumagana ang Nen ability ni Kite dahil ang konsepto ng kaluluwa ay natalakay na din sa istorya. Halimbawa dito ang paliwanag ni Koala ukol sa kanyang pagkatao na nagawa pa ding manatili sa kanyang bagong katawan na sa paniniwala ni Koala ay dulot ng kanyang kaluluwa. Bukod dito mga idol, ang rason kung paano ko nasabi na ang abilidad ni Kite ay naghahanap talaga ng isang nilalang na kayang magdala ng buhay sa loob ng sinapupunan upang dito niya mailagay ang kanyang kaluluwa ay dahil ang paraan ng kanyang reinkarnasyon ay kapareho ng paraan kung paano nabuhay si Kurama o Dennis sa Ghost Fighter. Ang isa pang kwento na nilikha ng author ng Hunter x Hunter na si Yoshihiro Togashi. Kung napanood nyo ang istorya ni Dennis, makikita nyo na noong namatay siya, ang kanyang kaluluwa ay naghanap talaga ng isang babae na mapaglalagyan ng kanyang ikalawang buhay. Sa madaling salita mga idol, noong namatay si Kite, nagtungo ang kanyang kaluluwa sa pinakamalapit na nilalang na pwedeng magdalang tao o nagbubuntis upang muli siyang ma-reincarnate. At dahil naglaban sila Kite at Pitu malapit sa lungga ng mga Chimera Ants, ang kaluluwa ni Kite ay napunta sa sinapupunan ng Chimera Ant Queen na nooy ipinagbubuntis ang hari ng mga langgam. Ibig sabihin, dahil sa sabay silang nabuhay sa sinapupunan ng Chimera Ant Queen, si Meruem at Kite ay hindi lamang kambal. Bagkus, silang dalawa ay parehong nakatakdang maging hari ng mga Chimera Ants. Maraming detalyeng ipinakita sa kwento kung paano ko nasabing si Kite at Meruem may kambal talaga at parehong hari. Una ay makikita sa kung paano pinapalaki ng Chimera Ant Queen ang kanilang lahi. Sinasabi sa kwento mga idol na ang reyna ng Chimera Ants ay bubuo ng maraming sundalong langgam, mga royal guards at hari.
Sa oras na matapos ang siklong ito, uulitin ng Reyna ang proseso at manganganak ulit siya hanggang sa makagawa siya ng maraming Chimera Ant at hari. Nagkataon lamang na noong ipinagbuntis niya sila Kite at Meruem, masyadong napaaga ang paglabas ng mga ito, nagdulot para mapinsala ang sinapupunan ng Reyna, kaya hindi na ito nakapagparami pa. Sa madaling salita mga idol, hindi bago sa lahi ng mga langgam ang pagkakaroon ng dalawang hari mula sa iisang Chimera Ant Queen, kaya ang pagiging magkakambal at pagiging parehong hari nila Meruem at Kite ay posible talaga. Ang pangalawang ebidensya ko na kambal talaga si Kite at Meruem ay ang pagiging magkamukha ng dalawa. Kung titingnan nyo ng maigi ang dalawang mga idol, mapapansin nyo ang pagiging magkamukha nila. Mula sa hugis ng mukha, ayos ng ilong at maging kulay ng mga mata ay magkapareho sila. Kahit ang taas ni Kite sa kasalukuyan ay may pagkakahalin tulad sa hari. Parehas din silang may buntot at maging ang kanilang mga expressions ay parang pinagbiyak na bunga. Nagkaiba lamang sila sa kulay at sa ibang bahagi ng katawan ni Meruem, pero walang duda na magkamukha talaga ang dalawa. Ang pangatlong ebidensya na parehong hari si Kite at Meruem ay ang napakabilis na pag-unlad ng katawan ni Kite. Mula sa pagiging maliit na sanggol na parang isang bubuwit, lumaki si Kite patungo sa katawan ng isang batang babae matapos lamang ang ilang araw. Ang bilis ng pag-unlad na ito ay maaaring dulot ng nenability na tumulong sa kanya para magkaroon ng ikalawang buhay. Pero hindi din malabong mangyari mga idol na katulad ni Meruem, nagkaroon si Kite ng kakayahang paunladin ng kanyang katawan ng mas mabilis kumpara sa ibang mga Chimera Ants. Ang pang-apat na ebidensya na si Kite at Meruem may parehong hari dahil sa kanilang pagiging magkakambal ay ang pagpapahiwatig sa atin ng kwento na si Kite ang susunod na mamumuno ng mga Chimera Ants. Ginawa ito ng istorya sa pamamagitan ng pagpangalan sa kanya ni Colt bilang Reyna. Ang pangalang ito ay pagmamayari ng kapatid ni Colt nung hindi pa sila nakakain ng Chimera Ant Queen. Pero kung iisipin natin ng maigi, mapapagtanto natin na kaya pinili ni Togashi ang pangalang Reyna sa lahat ng pangalang pwedeng gamitin para maging unang pangalan ni Kite ay dahil isa itong foreshadowing na pamumunuan ni Kite ang mga natitirang Chimera Ants ng ligtas na mundo katulad ng isang Reyna. Kung nalilito kayo mga idol kung Reyna ba o hari si Kite dahil sa isa siyang lalaki na nabubuhay sa katawan ng isang babae, ang kasagutan nito ay depende sa role na pipiliin ni Kite. Kung naglalayon siyang pamunuan lamang ang mga Chimera Ants para sa ibang layunin, kagaya ng pagsakop ng isang syudad o ng mundo, pwede natin siyang tawaging hari. Pero kung may kakayahan siyang magbuntis at minili niya ang role ng pagpaparami, kikilalanin natin siya bilang Reyna. Alin man sa dalawang tungkuling ito ang piliin niya ay hindi na mahalaga, sapagkat ang hari at Reyna ay meron namang pantay na otoridad sa lahi ng mga Chimera Ants, kaya anumang oras ay pwedeng tipunin ni Kite ang kanyang hukbo. Ang panglima at huling ebidensya mga idol na kakambal talaga ni Meruem si Kite at hari din ng mga Chimera Ants ang Hunter ay ang panunumpa sa kanya ng katapatan ng mga Chimera Ants pagkasilang pa lamang. Kung inyong maaalala, matapos madiskubre ni Colt ang maliit na katawan ni Kite mula sa labi ng Chimera Ant Queen, umiyak ang squadron leader sapagkat unti-unti nitong naalala ang kanyang nawalay na pamilya. Sunod nito, nangako si Colt kay Reyna o Kite na poprotektahan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Ang panunumpang ito mga idol ay halos kapareho ng kung paano sinalubong ng mga Royal Guards si Meruem noong kakasilang pa lamang nito. Nakaluhod ang mga Royal Guards at sumumpa din sila ng katapatan sa hari. Ang pagiging hari din ni Kite ay makikita sa tagpo kung saan ipinagtapat sa kanya ni Koala ang pagpaslang nito sa batang babae na may pulang buhok. Kamukha ng batang ito ang ginagamit ng katawan ni Kite ngayon, kaya nagdesisyon si Koala na ikumpisal ang kanyang kasalanan kay Kite upang iligtas ang kanyang kaluluwa mula sa pagkakasala. Aalis na sana si Koala matapos ang kanilang pag-uusap, pero pinigilan siya ni Kite at sinabing mananatili na si Koala sa kanyang tabi. Walang pagpipilian ng Chimera Ant dahil isa itong utos. Sinabi din ni Kite na susunod at mabubuhay na ngayon si Koala para sa kanya. Dahil kapag hindi ito ginawa ng Chimera Ant, papatayin ni Kite si Koala. Ang eksenang ito ay sumasalamin sa kakayahan ng isang hari na magdesisyon para sa buhay ng mga sundalong mas mababa sa kanya. Bilang isang hari, may kapangyarihan si Kite na ipag-utos ang kahit na anong kanyang naisin. At bilang isang hamak na sundalo, walang magagawa si Koala kundi sundin ang kanyang hari. Hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil alam niya ang kahalagahan ng isang hari sa kanilang lahi. Kapareho ito mga idol ng pag-iyak ni Palm sa harapan ni Meruem dahil bilang isa ng Chimera Ant, nararamdaman ni Palm ang respetong dapat niyang ibigay kay Meruem. At higit sa lahat mga idol, ang pagiging hari ni Kite ay makikita sa eksena kung saan binisita siya ng kanyang kaibigang si Gon.
sapagkat ang tagpong ito ang nagpapatunay ng pagkakapareho ng kapalaran ng kambal na haring sila Meruem at Kite. Sa pag-uusap na ito, inamin ni Kite na katulad ni Gon, kailangan niya ding magsanay para mas lumakas. May pagkakapareho ito mga idol sa pagtanggap ni Meruem ng kanyang kahinaan habang kalaro si Komugi. Sila Kite at Gon mga idol ay direktang katumbas sila Meruem at Komugi bilang karakter. Sinubukan ni Kite ang kanyang kakayahan laban sa mga Chimera Ants kasama si Gon. Ganon din ang pagsubok ni Meruem ng kanyang kakayahan laban sa mga tao kasama si Komugi. Naputulan si Kite ng kamay para kay Gon. Katulad ni Meruem na pinutol din ang kamay para kay Komugi. Nawasak ang katawan ni Kite dahil sa pagkuha ng sapat na oras sa pagtakas nila Gon. Nawasak din ang katawan ni Meruem dahil sa pagkuha ng kanyang pangalan para kay Komugi. At nabuhay si Kite para magsanay muli kasama si Gon. Ganon din si Meruem na nabuhay upang maglaro kasama si Komugi. Ang mga pagkakaparehong ito idol nila Kite at Meruem ay isang paraan ng may akda upang sabihin sa atin na katulad ni Meruem, si Kite ay magiging hari din ng mga Chimera Ants. Ang pagiging hari ng mga Chimera Ants ni Kite ang magbibigay sa kanya ng kakayahang pamunuan ng mga natitirang Chimera Ants at maaaring magkaroon din siya ng sariling berasyon ng mga Royal Guards. Ang sa tingin kong tatayong maharlikang gwardya para kay Kite ay ang tatlong karakter na binanggit ko kanina. Ito ay ang Chimera Ant na nag-alaga sa kanya noong siya'y kakasilang pa lamang na si Colt. Ang pangalawa ay ang Chimera Ant na inutusan niyang maglingkod sa kanya hanggang kamatayan na si Koala. At ang pangatlo ay ang Hunter na handang tumulong sa kanya sa oras ng pangangailangan na si Gonfrix. Silang tatlo ang magiging Royal Guards ng bagong hari ng mga Chimera Ants. Sigurado ako mga idol na hindi pa tapos ang kwento ni Kite at makikita pa natin siyang bumalik sa kwento para tipunin ng mga natitirang Chimera Ants. Gagawin niya ito dahil sa panibagong banta na nabubuhay sa kwento. Ang bantang ito ay walang iba, kundi ang isa pang magpapakilalang hari ng mga langgam na si Gyro. Naipaliwanag ko na sa inyo noon mga idol na ang dating hari ng NGL na si Gyro ang susunod na makakalaban nila Gon at Kite. Ang ginamit kong patunay dito ay ang pagbibigay ng importansya ng kwento sa katauhan ni Gyro. Binigyan siya ng background story, ilang beses din siyang binanggit sa kwento at ikinonekta ang pangalan niya sa ating bida na si Gon. Hindi pa pinapakita ang mukha o hitsura ni Gyro, pero isa siya sa mga nakain ng Reyna at naging Chimera Ants. Hindi pa din pinapakita ang kakayahan ni Gyro, pero mistulang maabilidad siya dahil nagawa niyang mapaglabanan ng kontrol ng Chimera Ant Queen. At hindi pa din kinukumpirma ng kwento kung nasaan si Gyro. Pero suspetsya nila Welfin ay maaaring nasa Meteor City si Gyro dahil plano nitong magtayo ng bagong imperyo. Malaking problema ito mga idol dahil may posibilidad na marunong na din sa paggamit ng Nen si Gyro at ginagamit niya ang kapangyarihan upang bumuo ng isang hukbong kaya magpalaganap ng kasamaan sa mundo. Dahil ito ang kanyang pangarap. Ang matindi pa, wala ang lahat ng miyembro ng Phantom Troop para protektahan ng Meteor City dahil sumakay ang mga ito sa Black Whale na patungo sa Dark Continent. At wala din ang halos lahat ng mga hunters ng Hunter Association dahil kailangan ng tulong ng mga hunters para maging ligtas ang paglalakbay ng barko. Ibig sabihin, malayang malaya si Gyro na ideklara ang kanyang sarili bilang bagong hari ng Chimera Ant sa Meteor City. Sa pagkakataong ito, babalik muli si Kite kasama ang kanyang mga Royal Guards at kaibigan upang harapin si Gyro. At ipaintindi dito na si Kite ang mas may kakayahan, mas makapangyarihan at mas may karapatan sa titulo bilang hari ng mga Chimera Ants. Ito po ang aking paliwanag sa pagiging hari ng mga Chimera Ants ni Kite. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto niyo rin naman ng iba pang kwento ng anime ay i-search nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE. Hanggang sa muli!